Esther Kapitulo 1, Magandang Balita Biblia. Sinuway ni Reyna Vashti si Haring Xerxes. Nang panahon ni Haring Xerxes ng Persya, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persya. Nang ikatlong taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persya at Media, pati mga maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan. Ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 araw. Pagkaraan nito, naghanda naman siya ng piging para sa lahat ng taga-Susa, dakila o hamakman. Ito'y ginanap sa patio sa may hardin ng palasyo, at tumagal ng 7 araw. Puting-puti ang mga kortina at maraming palawit na kulay asul. Ang mga tali nito ay nilubid na pinong lino at murado, at nakasabit sa mga argolyang pilak. Marmol ang mga haligi ng palasyo. Yari sa ginto't pilak ang mga upuan. Ang sahig ay mosaik na yari sa porfido, alabastro, nakar, at mamahaling bato. Ang mga alak ay inihain sa mga pupitang ginto na iba't iba ang hugis. Napakaraming mamahaling alak ang inilabas, alak na angkop lamang sa isang hari. Walang humpay ang pagpapamahagi ng inumin, ipinag-utos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Walang pilitan sapagkat ipinag-utos ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Samantala, si Reyna Vashti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para naman sa kababaihan. Nang ika-7 araw na ng pagdiriwang, medyo lango na ang hari. Ipinatawag niya sina Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zetar at Carcas, ang 7 yunukong nag-asikaso sa kanya. Ipinasundo niya si Reyna Vashti. Ipinasabi niyang isuot ng reyna ang korona nito, upang ipagmayabang sa lahat ng naroon ang kagandahan nito, sapagkat ito na may talagang maganda. Ngunit hindi pinansin ng reyna ang mga sugo ng hari. Dahil dito, lubhang nagalit ang hari. Tuwing may pangyayaring tulad nito, ipinapatawag ng hari ang mga pantas tungkol sa kapanahunan, mga dalubhasa sa batas, at paghatol upang sangguniin. Ito'y sina Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena at Memucan. Sila ang 7 pangunahing pinuno ng Persya at Media. Malapit sila sa hari, at mga pangunahin sa buong kaharian. Itinanong ng hari, ano ang dapat gawin kay Reyna Vashti dahil sa pagsuway niya sa utos ko sa pamamagitan ng mga sugo. Sumagot si Memucan, si Reyna Vashti ay nagkasala, hindi lamang sa hari, kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nasasakupan niyo, Haring Xerxes. Ang pangyayaring ito ay tiyak na malalaman ng lahat ng babae sa kaharian. Kung magkagayon, magkakaroon sila ng katuwirang sumuway sa kanilang asawa. Idadahilan nilang sinuway ni Reyna Vashti ang hari. Ngayon pa ay natitiyak kong alam na ito ng mga pangunahing babae ng Persya at Media, at sasabihin na sa mga pinuno ng hari. Dahil dito, tiyak na lalaganap ang kawalan ng respeto sa mga asawang lalaki, at ito ay hahantong sa maraming kalupitan. Kaya, kung inyong mamarapatin, magpalabas kayo ng isang utos na maisasama sa mga kautusan ng Persya at Media para hindi mabago. Sa bisa ng utos na ito, aalisin kay Vashti ang pagiging reyna, at papalitan siya ng mas mabuting reyna. Kapag ito'y naipahayag na sa buong kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang kanilang mga asawa, maging hamak o dakilaman. Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga pinuno ang payo ni Memucan, at ito nga ang ginawa ng hari. Pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Ang liham ay nakasulat ayon sa wika ng bawat lalawigan. Ipinapahayag sa liham na ito na dapat ang asawang lalaki ang siyang pinuno ng kanyang sambahayan. Esther Kapitulo 2. Naging reyna si Esther. Lumipas ang mga araw at napawi ang galit ni Haring Xerxes. Subalit patuloy pa rin itong naalaala si Vashti, ang ginawa nito, at ang utos na nilagdaan niya laban dito. Kaya't iminungkahi ng kanyang mga lingkod, bakit di kayo magpahanap ng magaganda at kabataang dalaga, kamahalan? Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Ipagkatiwala niyo sila kay Hegay, ang yunukong namamahala sa harem ng hari, at bigyan niyo sila ng mga pampagandang kailangan nila. Ang maibigan ng hari ang siyang ipapalit kay Vashti. Nagustuhan ng hari ang mungkahing ito, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Noon ay may isang Judyo na nakatira sa Susa. Siya'y si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. Siya'y anak ni Jair at apo ni Simi na anak naman ni Kis.
Isa siya sa mga nabihag ni Haring Nebukadnezar, at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem, kasama ni Haring Jeconias ng Juda. Si Mordecai ay may isang napakaganda at kabigha-bighaning pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. Ang pangalan niya ay Esther, Hadasa naman sa Hebreo. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampon na siya ni Mordecai, at itinuring na parang tunay na anak. Bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian, napasama siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo, sa pamamahala ni Hegai na tagapangasiwa sa harem. Nakagaanan siya ng loob ni Hegai, kaya binigyan agad siya ng pagkain, at mga pampaganda. Bukod dito, ipinili pa siya ng pinakamainam na tirahan sa harem at binigyan ng 7 katulong na babae. Gayunpaman, hindi sinabi ni Esther kung saang lahi o sambahayan siya nagmula dahil yon ang bilin sa kanya ni Mordecai. Araw-araw naman, nagpupunta si Mordecai sa bulwagan ng harem upang alamin ang kalagayan ni Esther. Bilang tuntunin, 1 taon munang pagagandahin ang mga babae. 6 na buwan silang pinapahiran ng langis at mira, at 6 na buwan ding nilalagyan ng pabango at iba pang pampaganda. Pagkatapos, isa-isa silang inihaharap sa hari. Bago humarap sa hari, ibinibigay sa kanila ang lahat ng maibigan nilang dalhin sa pagharap sa hari. Bawat isa'y pumupunta sa hari sa gabi, at kinabukas ay dinadala sa isa pang harem nito, na pinapamahalaan naman ng yunukong si Saasgaz. Sinumang pumunta sa hari, ay hindi nakababalik sa palasyo, kung hindi siya ipapatawag nito, lalo na kung hindi nasiyahan sa kanya ang hari. Dumating ang araw na haharap na sa hari si Esther. Si Esther ay anak ni Abihail na tiyuhin naman ni Mordecai. Wala siyang hiniling maliban sa sinabi sa kanya ni Hegai. Nabighani ang lahat ng nakakita sa kanya. Noon ay ang 10 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Xerxes. Lubos na nabighani ang hari kay Esther, at inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Kaya, kinoronahan siya nito, at ginawang reyna kapalit ni Vashti. Nagdaos ng isang malaking handaan ang hari, upang parangalan si Esther, at inanyayahan niya ang lahat ng kanyang mga pinuno at mga kaibigan. Kaugnay nito, nagpahayag pa siya ng pista opisyal sa buong kaharian, at namahagi ng maraming regalo. Iniligtas ni Mordecai ang hari. Samantala, si Mordecai naman ay naitalaga sa isang mataas na katungkulan sa pamahalaan. Hanggang sa panahong iyon, hindi pa rin ipinapaalam ni Esther ang lahi o bansang pinagmulan niya. Tulad ng bilin ni Mordecai, sinusunod niya ang mga utos ni Mordecai simula pa ng kanyang pagkabata. Isang araw habang nasa bulwagan ng palasyo si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang 2 yunukong bantay pinto na sina Bigtan at Teres. Galit sila kay Haring Xerxes at balak nilang patayin ito. Nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraang makausap si Reyna Esther, at sinabi rito ang kanyang narinig. Sinabi naman ito ni Esther sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai. Pinaimbestigahan ito ng hari, at napatunayang totoo, kaya ipinabitay sina Bigtan at Teres. Ang pangyayaring ito ay isinulat sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. Esther Kapitulo 3. Dinalak ni Haman na lipulin ang mga Hudyo. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes na tungkulin si Haman na anak ni Hamedata, isang Agagita. Ginawa niya itong punong ministro. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. Tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman, sapagkat sinasabi ni Mordecai na siya'y isang Hudyo. Nang mapatunayan ni Haman na hindi nga yumuyukod at lumuluhod si Mordecai, sumiklab ang galit nito. Nang malaman niyang Judyo si Mordecai, umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Xerxes. Nang unang buwan ng 12 taon ng paghahari ni Xerxes, ginawa sa harapan ni Haman ang palabunutang tinatawag na pur, upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Tumama ito sa 13 araw ng 12 buwan na kung tawagi Adar. Pagkatapos nito, sinabi ni Haman kay Haring Xerxes, sa lahat pong panig ng inyong kaharian, ay may isang lahi ng mga tao, na may sariling batas na iba sa alinmang lahi. Hindi po sila sumusunod sa inyong utos, at makakasama po kung pababayaan nyo silang ganito. Kung inyong mamarapatin, ipag-utos po nyo na lipulin ang mga taong yaon. Magbibigay po ako ng 350,000 kilong pilak sa mga pinuno, at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari. Hinubad ng hari ang kanyang singsing na pantatak, at ibinigay kay Haman na anak ni Hamedata, ang agagitang kaaway ng mga Hudyo.
At sinabi sa kanya ng hari, ikaw na ang bahala sa salapi, at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong iyon. Nang 13 araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang mga kalihim ng hari. Pinagawa niya sila ng liham para sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bayan, sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang liham ay ginawa sa pangalan ni Haring Xerxes, at inatakan ng singsing nito. Ipinadala sa pamamagitan ng mga sugo ang mga liham sa mga lalawigan ng kaharian, na nag-uutos na patayin ang lahat ng Hudyo, maging bata man o matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13 araw ng 12 buwan. Bawat lalawigan ay padadalhan ng sipi ng utos, upang makapaghanda ang lahat sa araw na nabanggit. At ipinahayag nga sa lungsod ng Susa, ang kapitolyo ng Persya, ang utos ng hari. Ang mga lalawigan naman ay kaagad pinadalhan ng mga sipi nito. Kaya't samantalang masayang nag-inuman ang hari, at si Haman, ang lungsod naman ng Susa ay gulong-gulo. Esther Kapitulo 4, Pinakiusapan ni Mordecai si Esther na mamagitan. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit panluksa, naglagay ng abo sa ulo, at naglibot sa buong lungsod, at malakas na tumatangis. Naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo, sapagkat hindi pinapayagang pumasok doon ang sinumang nakasuot ng damit panluksa. Ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari, ay nanangis ng buong kapaitan, nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. Lubos na nabahala si Reyna Esther, nang malaman niya ang pangyayari mula sa kanyang mga katulong na babae at mga eunuko. Kaya pinadalhan niya ng bihisan si Mordecai, ngunit ayaw nitong tanggapin iyon. Dahil dito, ipinatawag niya si Hatak, isa sa mga eunuko ng hari, at itinalagang katulong niya. Pinapunta niya ito kay Mordecai, at ipinatanong kung bakit siya nagkakaganoon. Pinuntahan nga ni Hatak si Mordecai sa labas ng palasyo. Sinabi naman ito sa kanya ang buong pangyayari, pati ang halagang ibibigay ni Haman sa kabangyaman ng hari mapatay lamang ang mga Hudyo. Binigyan pa siya ni Mordecai ng isang kopya ng sulat ng hari para ipakita kay Esther. Ipinakiusap din niyang ipaliwanag kay Esther ang buong pangyayari upang ipagbigay alam iyon sa hari. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagbalik si Hatak kay Esther at isinaysay ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Si Hatak ay pinabalik ni Esther kay Mordecai at ganito ang ipinasabi. Alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sinumang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi ipinapatawag ay papatayin maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang ipinasabi niya, huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo, ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka, ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Judyo rito sa Susa, at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas, at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. Esther Kapitulo 5, Magandang Balita Biblia, ang piging para sa hari at kay Haman. Lumipas ang 3 araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna, at tumayo sa bulwagan ng palasyo, sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari, paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther, at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Itinanong ng hari, bakit, aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Esther, kung mamarapatin ng mahal na hari, dumalo po kayo ni Haman ngayon sa piging na inihanda ko para sa inyo. Sinabi ng hari, tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther. Dumalo nga ang hari, at si Haman sa piging na inihanda ni Esther. Habang sila'y nag-inuman, tinanong ng hari si Esther, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo't ibibigay kong lahat, kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sinabi ni Esther, ito po ang aking kahilingan, kung ako po'y kalugod-lugod sa hari, at kung inyong mamarapatin. Dumalo muli kayo ni Haman sa piging na ihahanda ko para sa inyo bukas.
Doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan. Nagpagawa si Haman ng pagbibitayan. Nang araw na yon, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman. Ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit nang mapatapat siya kay Mordecai na nasa may pintuang papasok sa palasyo. Ni hindi man lamang ito tumayo o nagbigay galang sa kanya. Gayunman, nagtimpi na lamang siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawang si Zeres at ang kanyang mga kaibigan. Ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa katungkulan, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. Idinugtong pa niya, at ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari nang maghanda siya ng handaan. Bukas, iniimbita na naman niya ako, kasama ang hari. Gayunman, walang halaga sa akin ang lahat ng ito, hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng palasyo ang Hudyong si Mordecai. Sinabi sa kanya ng asawa niyang si Zeres at ng kanyang mga kaibigan, bakit hindi ka magpagawa ng bitayan na 22.5 metro ang taas sa may pintuan ng palasyo, at bukas ng umaga hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai. Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan. Nagustuhan ito ni Haman, kaya nagpagawa siya ng bitayan. Esther Kapitulo 6. Pinarangalan si Mordecai. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Haring Xerxes. Ipinakuha niya ang aklat ng mahahalagang pangyayari sa kaharian, at ipinabasa ito, habang siya'y nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai, sa masamang balak ng mga yunukong sina Bigtan at Teres na patayin ang Haring Xerxes. Dahil dito, itinanong ng hari, anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai, dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin? Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. Nagtanong ang hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantala, noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po. At sinabi ng hari, palapitin niyo siya rito. Lumapit naman si Haman. Itinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sinumang ibig parangalan ng hari? Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari, kaya sinabi niya, ganito po. Ipakuha ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronahan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod, habang isinisigaw ang, ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai, isinakay sa kabayo, at inilibot sa buong lungsod, habang isinisigaw niyang, ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Pagkatapos nito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo. Nagmamadali namang umuwi si Haman, at pagdating sa bahay ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Ang nangyari isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Zeres at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ng kanyang asawa, kung Hudyo nga si Mordecai, na siyang dahilan ng iyong panghihina, hindi mo siya madadaig, kundi ikaw pa ang dadaigin niya. Nag-uusap pa sila nang dumating ang mga sugo ng hari, at nagmamadaling isinama si Haman sa handaan ni Esther. Esther Kapitulo 7. Binitay si Haman. Si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Habang sila'y nag-inuman, itinanong ng hari, Reyna Esther, ano nga ba ang hihilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Reyna Esther, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas, sapagkat kami po ay ipinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na. Itinanong ng hari, sinong may pakana ng mga bagay na ito? Sumagot si Esther, ang aming kaaway at taga-usig, ang masamang, si Haman. At si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna. Galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Naiwan naman si Haman at nagmakaawa kay Reyna Esther sapagkat natitiyak niyang siya'y paparusahan ng hari. Nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng reyna na nooy nakahiga. Dahil dito'y pagalit na sinabi ng hari, pagbabalakan pa niya ng masama ang reyna, at sa loob pa naman ng aking pamamahay. Hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, tinakpan na ng mga lingkod ng hari ang mukha ni Haman.
Pagkatapos, sinabi ni Harbona, isa sa mga yunuko ng hari, nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay niyo, mahal na hari. Ang taas po ng bitayan ay 22.5 metro, at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Doon siya bitayin, utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi na ang galit ng hari. Esther Kapitulo 8. Hinirang si Mordecai. Nang araw ding yon, ang mga ari-arian ni Haman na kaaway ng mga Hudyo, ay ibinigay ni Haring Xerxes kay Reyna Esther. Napabilang rin si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman, at ibinigay kay Mordecai na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. Ang bagong kahilingan ni Esther, minsan pang lumapit si Esther kay Haring Xerxes, at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglipol sa mga Hudyo na binalak ni Haman na agagita. Itinuro ng hari ang kanyang setro kay Esther. Tumayo naman si Esther at kanyang sinabi, kung mamarapatin niyo at makalulugod sa inyo, kamahalan, nais kong hilingin na inyong ipawalang bisa ang utos na pinakalat ni Haman na agagita, anak ni Hamedata, laban sa mga Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po makakayanang makita na nililipol at pinapatay ang aking mga kalahi. Sinabi ni Haring Xerxes kay Reyna Esther, at kay Mordecai na Hudyo, ang ari-arian ni Haman ay ibinigay ko na kay Esther. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo. Sinabi rin ng hari sa kanila, gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudyo, at isulat niyo rito ang gusto niyong isulat sa pangalan ko, at tatakan mo ng aking singsing. Sapagkat walang sinumang makapagpapawalang bisa sa utos ng hari, lalo na kung ito'y tinatakan ng singsing ng hari. Nang ika-23 araw ng 3 buwan, ipinatawag lahat ang mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanila ang isang liham tungkol sa mga Hudyo upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapangasiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. Ang utos ay nakasulat sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Xerxes at may tatak ng singsing nito. Pagkatapos, ipinadala sa mga tagahatid sulat, sakay ng mabibilis nilang kabayo mula sa kwadra ng hari. Sa pamamagitan ng sulat na ito, ipinahihintulot ni Haring Xerxes na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalakay sa kanila mula sa alimang lalawigan. Pinahihintulutan din silang patayin, lipulin at samsama ng ari-arian ang hukbong sasalakay sa kanila, pati ang mga kababaihan at mga bata. Gagawin nila ito sa buong kaharian sa loob ng 1 araw, sa 13 ng 12 buwan ng taon. Bawat lalawigan ay padadalhan ng sipi nito at ipahahayag sa lahat ng tao para makapaghanda ang mga Hudyo sa araw na yaon laban sa kanilang mga kaaway. Kaya, ang mga tagahatid sulat ay nagmamadaling lumakad, sakay ng mabibilis na kabayo ng hari, at sinunod agad ang utos ng hari. Ang utos ay ikinalat din sa lungsod ng Susa. Nang lumabas ng palasyo si Mordecai, ipinagbuni siya ng buong lungsod ng Susa. Suot niya ang maharlikang kasuotan, putit-asul ang kanyang damit, pinong-lino na kulay ube ang balabal, at malaki ang koronang ginto. Ito'y malaking karangalan ng mga Hudyo. Masayang-masaya sila. Sa lahat ng dakong naabot ng utos ng hari, nagpista sa tuwa ang mga Hudyo. At sa buong kaharian, marami ang nagsabing sila'y Hudyo sa takot na sila'y patayin. Esther Kapitulo 9. Ang tagumpay ng mga Hudyo. Dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari, ang araw na inaasam-asam ng mga kaaway ng mga Hudyo, sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipulin ang mga Hudyo. Ngunit hindi nila alam na mababaliktad ang pangyayari, sapagkat sila ang lilipulin ng mga Judyo. Nang araw na yon, nagsama-sama ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian upang labanan ang sinumang mananakit sa kanila. Ngunit wala namang nangahas magbuhat ng kamay sa kanila sapagkat natakot sa kanila ang lahat. Tinulungan pa sila ng mga gobernador at ng lahat ng pinuno sa bawat lalawigan dahil naman sa takot kay Mordecai na noon ay isa ng makapangyarihang tao sa kaharian. Bantog na sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Nilipol nga ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at ginawa nila ang kanilang gusto sa lahat ng napupuot sa kanila. Sa lungsod lamang ng Susa, 500 ang kanilang napatay. Kasama sa napatay sina Farsandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisay, Ariday, at Baisata. Pawang mga anak ni Haman na anak ni Hamedata at kaaway ng mga Hudyo.
Ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga kaaway. Nang araw ring yon, umabot sa kaalaman ng hari ang bilang ng napatay sa lungsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, sa Susa lamang, 500 na ang napatay, kasama na ang 10 anak na lalaki ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lalawigan? Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Sinabi ni Esther, kung mamarapatin po ng hari, ay pahintulutan ang mga Hudyo rito sa Susa na ituloy hanggang bukas ang inyong utos. At kung maaari, ipabitin sa bitayan ang bangkay ng mga anak ni Haman. Iniutos nga ng hari na ibitin ang bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinabukasan, muling nagsama-sama ang mga Hudyo sa Susa, at nakapatay pa sila ng 300. Subalit hindi rin nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga napatay. Ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng kaharian, ay nagsama-sama rin upang ipagtanggol ang kanilang sarili at lupigin ang kanilang mga kaaway. Umabot sa 75,000 ang kanilang napatay, ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng mga ito. Ginawa nila ito ng 13 araw ng 12 buwan. At ng 14 na araw, na mahinga sila at maghapong nagdiwang. Sa lungsod ng Susa, 2 araw na nagtipon ang mga Hudyo noong 13 at 14 na araw. 15 araw nang sila'y tumigil at nagdiwang buong maghapon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo sa labas ng Susa ay nagdiriwang ng 14 na araw ng 12 buwan. Maghapon silang nagpista at nagbigayan ng mga pagkain bilang regalo sa isa't isa. Ang mga pangyayaring ito ay isinulat ni Mordecai, at sinulatan niya ang lahat ng Hudyo malayo man o malapit sa kaharian ni Haring Xerxes. Ipinag-utos niya na ipagdiwang taon-taon ang 14 at 15 araw ng 12 buwan. Itatangi ito ng mga Hudyo sapagkat sa mga araw na ito nila nalipol ang kanilang mga kaaway. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan nila ay naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdadalamhati. Sa mga araw ding iyon, nagbibigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Sinunod nga ng mga Hudyo ang utos ni Mordecai. Ang paglipol na ito sa mga kaaway ay ginawa ng mga Hudyo dahil sa masamang balak na lipulin sila ni Haman na Agagita, anak ni Hamedata, kaaway ng mga Hudyo, na itakda ang petsa ng paglipol sa pamamagitan ng palabunutang tinatawag na Pur. Ngunit nabaligtad nga ang lahat ng umabot ito sa kaalaman ni Haring Xerxes sa pamamagitan ni Reyna Esther. Nang malaman ito ng hari, nagpakalat siya ng sulat at iniutos na kay Haman gawin ang masamang balak nito sa mga Hudyo. Ipinabitay siya ng hari, gayon din ang kanyang mga anak na lalaki. Kaya, ang pistang ito ay tinawag nilang pista ng Purim, buhat sa salitang Pur. At dahil sa utos na ito ni Mordecai, at sa pagkaligtas nila sa panganib, ipinasyang ipagdiwang ang 2 araw na ito taon-taon. Ito ay gagawin nila ng kanilang lahi at ng lahat ng mapapabilang sa kanila. Patuloy itong aalalahanin ng lahat ng salinlahi, ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititigil. Upang pagtibayin ang sulat ni Mordecai tungkol sa Purim, sumulat din si Reyna Esther na anak ni Abihail ng liham na naghahatid ng katotohanan at kapayapaan sa 127 lalawigan na sakop ni Haring Xerxes. Ipagdiriwang ng lahat ng Judyo ang Purim sa takdang panahon tulad ng ipinag-utos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Susundin nila ito tulad ng pagsunod nila at ng kanilang mga salinlahi sa mga tuntunin sa pag-aayuno at pagdadalamhati. Pinagtibay ng sulat ni Esther ang mga tuntunin sa pagdiriwang ng pista ng Purim at isinulat ito sa isang aklat. Esther Kapitulo 10. Ang kadakilaan ni Mordecai. Pinagbuwis ni Haring Xerxes ang mga lupain at ang maliliit na pulo na kanyang nasasakupan. Ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mordecai, at ang malaking karangalang ibinigay niya rito, ay pawang nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Media at Persia. Si Mordecai na isang Judyo ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Siya ay mahal na mahal at iginalang ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila.